Mainit na balita. Sa kauna-unahang pagkakataon sa 21 taon, pinakamataas ang numero ng mga Pilipinong naghihirap at nagugutom. Pero palaki ng palaki ang binibigay nating ayuda, no? And yet, palaki ng palaki ang nagugutom. Ano ibig sabihin? Isa lang ang logical na explanation dyan. Yung 220 billion, hindi nakakarating sa mga nangangailangan. Ibig sabihin, merong kumukurakot sa 220 billion para mabawasan ang mga nagugutom sa Pilipinas. Mga walang ya, nakalaan na para sa mga pinaka nagugutom na nahihirap, kinakanapa. Ano pong pag-uusapan natin? Aba, may bagong record na naman ng bagong Pilipinas. Palakpakan! Sa kauna-unahang pagkakataon sa 21 taon, pinakamataas ang numero ng mga Pilipinong naghihirap at nagugutom. Ito po ay sang-ayon sa survey na ginawa ng SWS. Ang sabi po ng SWS ay napakalaki po ha. 63% or 6 sa 10 Pilipino ang tingin nila sa sarili nila ay mahirap at gutom. Sa 6 po yan sa 10 Pilipino. In terms of numbers, yan po equivalent to 17.4 million ang gutom at talagang mahirap. No? At ang sinasabi rito, pinakamataas talaga itong self-rated poor families in 21 years. Bantakin niyo po yan ha. Bagong Pilipinas. Pinakadelikado ang Metro Manila, isa sa pinakadelikado sa para sa mga turista, isa sa pinakapangit ang quality of life. At ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon sa 21 taon, pinakamarami ang naghihirap sa Pilipinas. Kapag ba naman hindi pa kayo gumising at magsisanti na ng mga leaders, no, hindi ko na alam kung anong gagawin sa atin. 63% na ngayon ang mga nagugutom. Aantayin pa ba natin hanggang maging 100% yan? O sabihin na natin yung mga cronies ng Marcos di magugutom, pero 1% lang naman sila. Baka umabot pa yan ng 99%. Mantakin nyo, 63% nagugutom. Bukod pa sa walang makain, tinanggal pa yung aking sinulong na batas na universal healthcare. Hindi pa binigyan ng pondo nang hindi mamatay dahil lamang sa kahirapan ng mga Pilipino. At ang ginawa pa, yung budget na pagkalaki-laki, umabot na ng 30 billion, ay binigay pa sa Kongreso. At tinaasan pa nga ang budget ng Office of the President. Now, bakit nagkaganito? Well, alam na natin ang sagot dyan. No? Kasi nga, sabi ni Inday Sara, hindi marunong kung paano maging presidente ang presidente. Pero tignan natin ang datos. Meron tayong at least 4 na programa. Marami pa po yan. Pero tutukan natin yung mga pinakamalaking programa para maibsan ang pagkagutom at pagkahirap. Unang-una, yung 4Ps. Magkano ang budget niya noong 2024? Hindi pa natin pag-uusapan yung 2025 kasi yung survey is December of 2024. Ang budget po dyan is 106.335 billion. Yung AIX, 49 billion. Yung tupad, 33 billion. Yung AKAP, nung isang taon, 28 billion. Isusuma total mo yan, mahigit 220 billion para lang matulungan yung mga naguguto. Bakit ganito? Bakit hindi umiepekto ang 220 billion para mabawasan ang hanay ng nagugutom? Well, nakasulat naman kasi sa Biblia, no? Turuan kung paano mangisda at huwag lang mamigay ng isda. Pero sa tingin ko, mas malaking problema sa Pilipinas. Kasi malinaw na hindi ramdam ng tao yung mahigit kumulang 220 billion para may makain man lang ang mga kababayan natin. Wala pa po dyan yung budget para sa libreng tanghalian sa kulang na timbang ng mga kabataan. Aking isinulong rin bilang batas nung ako'y congressman. No? Pero anong problema? Saan tayo nagkakamali? Well, may magsasabi, kulang daw. Well, ewan ko kung kulang yan. No? Pero palaki ng palaki ang binibigay nating ayuda. No? And yet, palaki ng palaki ang nagugutom. Ano ibig sabihin? Isa lang ang logical na explanation dyan. Yung 220 billion, hindi nakakarating sa mga nangangailangan.
Ibig sabihin, merong kumukurakot sa 220 billion para mabawasan ang mga nagugutom sa Pilipinas. Mga walang ya. Nakalaan na para sa mga pinaka-nagugutom na nahihirap, kinakanapa. Kung 220 talaga ay nakarating sa mga halay ng gugutom, hindi ganyang karami ang magsasabing gutom sila na 63% ng ating mga kababayan ay nagugutom. Di ba po? Kahit pa paano siguro bababayan itong mga 30 to 40%, 220 billion yun eh. Para lang sa mga nagugutom. And yet, pinakamataas sa 21 years dahil sa pagnanakaw. Kaba'y nagtataka pa? Di ba? Mahigit 1 billion a day. 5,500 flood control projects. Pero pag tag-ulan, nagiging lawa ang buong Metro Manila. Saan napupunta yung pera para sa flood control? Kinukurakot ng politiko. Diba? O, nagtataka pa ba kayo kung bakit despite 220 billion ay pinakamataas pa rin ang mga hanay ng nagugutom sa Pilipinas? At saka siyempre, problema talaga yung korupsyon. Pero bakit naging lantaran ngayon ang korupsyon? Well, unang-una kasi, yung pinakamataas, walang pakialam sa korupsyon. At may nagsasabi nga na nangunguna pa yung mga pinakamatataas na mga opisyal sa ating bayan sa korupsyon. Pangalawa, sa totoo lang, nagkaroon na ng kuta ng korupsyon ng Kongreso. Paano ko nasasabi yan? Unang-una, di ba yung ginawa nila sa 2025 budget? Na talagang lahat na lang ay ginawa nilang pasasa sa sarili nila. Kasama na yung halos doblehin ang budget ng sarili nilang mga congressman at senators. At ginawa pang pinakamataas ang budget ngayon, trilyones na ang DPWH ang sa ganun, yung kanilang 40% na SOP, tumaas pa. Nakakalungkot. Yung 220 billion na yan, hindi po maliit na halaga yan, ha? That is 1/4 of a trillion. Ibig sabihin, kung ang budget natin ay 5 billion, mahigit kumulang. Mahigit kumulang ang 5 billion ay, 5 trillion, 500 billion, 10%. Well, sabihin na natin na basta malaki yun, 200. Sabihin na natin, mahigit kumulang 5% ng budget para lang mabawasan ang hanay ng gugutom, pero hindi nangyari. Well, bukod pa doon sa sinasabi nila na rinireward natin yung mga ayaw talaga magtrabaho, ang katotohanan naman sa tingin ko, kung meron talagang pagkakataon, wala namang gustong hindi magtrabaho. Kulang lang talaga ang trabaho. Bakit? Kasi tingnan nyo, kumpara nyo tayo sa ating mga karatig bansa na naman. Ang daming nagtatrabaho sa sektor ng turismo, saan? Sa Thailand, sa Indonesia at Malaysia. Mahigit 20 million visitors ang Thailand. At sumusunod ang Malaysia at Indonesia, tayo wala pang 5 million. Mantakin mo kung ilang trabaho ang nagkakaroon tayo kung dumarating ang mga turista sa atin. Bakit hindi dumarating? Kasi kinakalaban natin ng China. Sino ba ang pinakamalaki o pinakamaraming turista na dumadagsa sa Thailand, sa Malaysia at sa Indonesia? Mga Chino. Kasi nga malapit. Lalong-lalo na ngayon, panahon na winter sa China, maraming gustong pumunta dun sa mga maiinit at magandang mga beaches. Wala namang laban yung mga beaches ng Thailand, Indonesia at saka Vietnam sa atin, pati na Malaysia. And yet dun sila nagpupunta kasi hindi natin binibigyan ng visa mga Chino kasi sabi ni PBBM, kaaway daw natin ng China. Pagdating naman sa kalakalan at saka yung hanap buhay, syempre hindi nagdadala rito ng kapital ang mga Chino na pinakamalaki ngayon ang mga kapital na dinadala sa buong Southeast Asia dahil nga kinakalaban natin sila. So bukod pa dun sa kinukurakot ng mga congressman at senatong na yan, ang mga ayuda na dapat nakakarating sa taong bayan. Sige nga, tumayo kayo. Sino magsasabing mali ako? Na kung na-receive ng mga mahirap yung 220 billion na yan, hindi dapat ganito karami hanay na nagugutom. Pero bukod pa nga doon, yung hanap buhay, hindi tayo nagkakaroon ng bagong hanap buhay. Bakit? Kasi ang katotohanan, ang bagong mga hanap buhay, dala-dala ngayon ng bansang China bilang pangalawang malaking ekonomiya ng buong daigdig. At ano yan? Ang tinatawag nila dyan, low-lying fruits, no? Yung industriya ng turismo. Teka
let us be accurate. Ilang turista ang dumarating sa Thailand? Naku, hindi ako nabibilib dyan sa Thailand sa talaga. Pagdating sa ganda, mas ang laki namang ganda ng Pilipinas kaysa sa Thailand, no? O ito, titingnan natin, ha? Number of tourists. Alam ko mahigit 20 million eh. Ayan. Ayan, no? Sandali milyones 2024. Ayan. Oh my gosh, mali pala ako. 35 million ang Thailand. Can you imagine? Ikumpara mo sa 5 million ng Pilipinas. At ang pinakamalaking mga turista, Chino. Nagtataka pa ba kayo kung bakit lumaki ang hanay ng mga nagugutom? Bukod sa korupsyon, yung kawalan ng pagkakataon, kawalan ng kita, napakaganda ng Pilipinas. Dapat marami sanang nakikinabang sa ganda ng bayan kung hindi natin inaaway yung pinanggagalingan ng pinakamaraming turista ngayon at pinakamaraming namumuhunan. Susunod dito ay Malaysia. Tingnan natin ang Malaysia. Ilan, ha? 35 million pala ang Thailand. Ang Malaysia ay... Malaysia, ha? Sorry, ha? Kaibigan ko yung mga yan. Pero wala talagang binatbat ang Malaysia pagdating sa kagandahan ng kalikasan, no? Sa Pilipinas, kung ikukumpara sa Pilipinas, no? Kung ang Thailand ay 35 million, ang Malaysia ay number 2 at ang number ay mababa ang internet pero ano rin yan, lalabas din yan. Mali kasi yung mga spelling. So, balikan natin, ha? 2024, tignan natin, ha? Malaysia, tourist, 2024. Ang bagal naman ng internet ko. Pero yun po ang dahilan. Kasi wag na natin pag-usapan pa yung manufacturing. Kasi nga, kung wala naman mga kapital sa Pilipinas, walang papasok na bagong kapital. At walang bagong kapital, walang bagong trabaho. So kulang ang trabaho, mababa ang sweldo, mataas ang presyo ng bilihin, kaya kaya napakalaki ng hanay ng gutom. O pag-usapan pa natin yung walang tigil pagtaas ng presyo ng bilihin. Bakit? Kasi alam mo naman, ang pinakamatinding tumataas na presyo ay langis. Walang ginagawang hakbang ang Pilipinas. Hanggang ngayon, ang e-cars natin, mabibilang mo pa rin. Halos wala pang 2% ng total na sasakyan. Dapat by now, lahat ng bus, electric na. Para mabawasan ang polusyon at saka mabawasan ang ating konsumo ng gasolina at diesel. Kasi pag bumaba yan, bababa ang demand, at least di masyado makaka-impluensya yung pagtaas ng presyo doon sa total inflation na dinadanas natin. Tsaka hindi pa tayo naghahanap na mas murang mga pagkukunan ng diesel, no? Dahil ayaw natin makikalakal sa Russia. Bakit? Dahil sunod-sunuran na naman tayo sa China. Samantalang yung China, India, Turkey, lahat sila, wala silang pakialam dyan sa sanctions ng Amerika sa Russia. Kukuha sila kung saan sila makakakuha ng murang langis. Nakakaawa Pilipinas. Kaya naman kinakailangan iparinig nyo ng mga boses nyo. Hindi sapat na nagkokomento kayo sa internet. Hindi sapat na sa Facebook linalabas nyo ang galit nyo. Pagdating ng A13, lumabas kayo dyan. Yan ay pagtitipon para sa kapayapaan at para sabihin na no to impeachment to Inday Sara Duterte dahil naniniwala tayo na ang tao na may sapat na kakayahan, may integridad at may kaalaman at hindi gumagamit ng droga ang kinakailangan natin para maiahon sa kagutuman ang napakadaming Pilipino ngayon na ang lumobo sa pinakamalaking numero ng nakalipas ng 21 taon. Hindi pa ba kayo lalabas? Hindi pa ba kayo makikibaka? Hindi pa ba kayo makikiisa sa iglesia? At iba pang mga Pilipino nagsasabing, tama na, sobra na. Pag hindi pa tayo gumalaw at pag hindi pa tayo nagkaroon ng tunay na pagbabago sa liderato at hindi pa rin marunong magiging presidente sa susunod na taon, lalaki pa yan. Lolobo pa yung numero ng mga Pilipinong nagugutom.
Kung ngayon 63%, baka next year umabot na yun ng 70. 7 sa 10 gutom. Mag-aantay ba kayo na gumamit ang dahas ng Pilipino bago tayo magkaroon ng pagbabago? Yan po ang iniiwasan natin, kaya ang ginagamit natin mga mapapayapang mga pamamaraan dahil tanging mga komunistang terorista lamang ang gumagamit ng dahas para sa pagbabago. Kaya po natin ito sa mga mapapayapang paraan. Yung mga mapayapang pagtipon-tipon para iparinig ang ating boses, para sabihin mag-resign ka na dahil wala kang kakayahan, mag-resign ka na dahil mukhang wala ka sa tamang isipan. Hindi mabibigyan ng lunas itong kagutuman kung ang ating presidente ang namumuno ay wala sa tamang pag-iisip at binigyan na natin siya ng pagkakataon na magsalita. Kung siya nga ay bangag, wala pa rin siyang sinasabi. Paano na ngayon yan? Tatanggapin nyo na lang ba na parami ng parami ang hanay ng nagugutom? Sa panahon na nabasa ko kanina, 10 bansa ngayon sa Africa ay considered middle income countries na. Malapit na tayong maunahan. Dati-rate, ang laki ng ating agwat kesa sa Vietnam. Ngayon, naunahan na tayo ng Vietnam. Ang susunod na mag-overtake sa atin, Cambodia. Hindi ba nakakahiya na yan? Ang pinakamalaking ekonomiya, Indonesia, Thailand, Malaysia, ngayon Vietnam, Pilipinas, Cambodia. Mukhang maunahan na tayo ng Cambodia. And to think, nung mga dekada 60, ang Pilipinas ang pinakamayaman sa Asia. So hindi po imposible yan dahil nung minsan tayong number 1 sa Asia. Palpak lang talaga ang ating liderato dahil nga paano magiging mabuting liderato yan, wala nga sa tamang sarili, puro bisyong inaatupag. Huwag po tayong gumamit ng dahas, pero tayo po'y magsalita. Tayo po'y magkapit-bisig na at sabay-sabay iparinig ang ating boses na nais natin ay kapayapaan, no to impeachment in Daysara, at ang nais natin, liderato na nasa tamang pag-iisip ng sa ganon, mabigyang lunas, lalong-lalo na ang problema sa kagutuman.